guys, welcome back to Xiao Kitchen, and today we're going to make the simplest way how to make lumpia. So, ang paggagawa ng lumpia, ang kailangan mo lang ay kiniling, pork or chicken or beef, either kung anong gagamitin nyo dyan. Lumpia wrapper, onion, garlic, at saka yung egg, at oil at some seasoning. So today, dahil dadalhin natin tong lumpia sa school ng kindergarten ng anak ko, bawal mag-serve ng pork, either chicken or beef. So mag-prepare ako ng chicken para bongga na. Hindi, first time kong gumawa ng lumpia na chicken. So itatry natin siya. Gumamit ako ng 1 kilo na chicken dito. At the same time, 1 kilo din ng carrots. Pag gumagawa ko ng lumpia, 1:1. Kung gaano kadami yung meat, ganun din kadami yung carrots na ginagamit ko. Why? Carrots make everything sweet. Kasi nagiging sweet yung niluluto mo pag maraming carrots. Gumamit ako ng 3 sibuyas dito, tapos bawang din, 1 cloves ng bawang, at may natira akong yung spring onions, ginamit ko na rin siya. Ayan. Ganun lang kadali yung paggagawa ng lumpia o chicken lumpia. Kung ang prepared nyo naman ay baboy or beef, masarap din. Pero pwede rin dito ginagawa dito sa Germany, or ako, usually ang ginagamit ko, gemisch or yung mixed baboy at saka beef, masarap din. So for now, dahil chicken yung gagawin natin, nag-add na rin tayo ng 3 itlog. Walang manok kung walang itlog. So yan yung pinaka-secret recipe. At the same time, nag-add ako ng konting oil para pag pinirito natin yung pinaka-chicken ay hindi siya dry. Mag-a-add ako dito ng asin, paminta, powdered garlic para mas masarap siya. Ganun lang kasimple. Paghahalu-haluin mo lang yung ingredients, parang pag-ibig lang. Halu-haluin mo lang yung sangkap ng pagtsatsaga. Ayan, may nilaga ka, magkakaroon ka ng masayang relationship. Parang lumpa lang yan. Pagka hinalo mo ng mabuti, tinimplahan mo ng mabuti, makakaroon ka na isang masarap na lumpia. So ayan, nire-ready natin siya. Make sure na once na mahalo na natin siya, iset aside nyo lang kahit mga about 30 minutes para maghalo-halo yung sangkap niya at ma-absorb ng chicken yung pinaka-seasoning na nilagay natin kanina. Ito ang isang tip para mas mapadali ikaw magbalot ng lumpia. Gumagamit ako ng piping bag or any bag na pwede mong paglagyan ng lumpia mo. Tapos, gagawin mo, bubutasan mo yung pinakadulo. Tapos mag-start kang mag-piping, di ba? Para ding cake kasi nga dahil nasa cake tayo. So ayan, ginagawa ko siya para pantay-pantay yung laki ng lumpia at may parang guide ko na rin yung pinaka-plato. So end to end, yun yung pinakahaba ng lumpia natin. Ibabalot lang natin siya ang ganitong technique. Yung both end, pag tutupiin lang natin tapos iro-roll lang natin siya at medyo make sure na iipit natin na konti para hindi loose yung pagbabalot natin ng lumpia. Ganun lang yung pinaka-technique. At ang gamit ko dito ay simple, tubig lang para magdikit yung pinaka-lumpia wrapper at masil natin to. Ito yung purpose niyan, para pag nagpiprito tayo, hindi bubukas yung lumpia or yung meat inside, kasi madalas pag hindi na cover ng maayos yung lumpia wrapper, nag-o-open siya. At make sure meron kayong tamang temperature sa pagpiprito ng lumpia. So now, ipinapakita ko lang sa inyo kung paano at ganun kabilis at malinis gawin ang lumpia. Kasi kung gagamit lang kayo ng spoon sa paglalagay niyan, tapos isi-spread nyo dun sa pinaka-lumpia wrapper, ang magiging is dagdag trabaho, mayat maya ka sumasandok, mayat maya ka kumukuha ng ingredients at magdadry yung chicken mo kasi ang matagal na exposed dun sa air. So ang ginawa ko, once nalagay ko siya dun sa pinaka-piping bag, ayan, dire-diretso lang ako, kuha lang ako ng wrapper, lagay lang ako ng chicken, at isipin nyo, diba, pare-pareho siya ng laki kasi yung butas ng piping bag is same lang yung nilalabas niyang amount ng chicken. Tapos yun lang, i-roll nyo lang yan, ganyan kadali, o diba? So, pwede na kayong gumawa ng favorite Shanghai roll nyo or spring rolls nyo
sa bahay. Hindi nyo kailangang order. So, I hope namin natututunan kayo for today's vlog. Ito yung mga tip na pwede nyo gawin. Ayan, ready na natin tong iluto. Dahil bago ako mag-serve sa kindergarten, kailangan kong mag-pre-taste kung masarap ba siya o hindi. At pinirito natin siya sa tamang temperature, medium high yung mantika. Tapos dapat medyo madami-dami para hindi nangingitim yung ating lumpia. Ayan. So once sa tingin mo golden brown na yung pinaka wrapper niya, ready to siya na kunin sa mantika. Make sure din na wag sobrang lakas ng apoy kasi madaling masunog yung balat at the same time masusunog din yung laman ng chicken. So ayan ang ating finished product, guys.